sa ating panghuli at ating espiritual. Page 248 po, page 248, Jesus Saves. Page 248. Page 248. We have heard a joyful sound. Jesus saves, Jesus saves, Jesus saves. Sing. We have heard a joyful sound. Jesus saves, Jesus saves. Spread the tidings all around. Jesus saves, Jesus saves. Burn the news through every land. Climb the steeps and cross the waves. Onward is our Lord's command. Jesus saves, Jesus saves. Wafted on the rolling tide. Jesus saves, Jesus saves. Tell to sinners far and wide. Jesus saves, Jesus saves. Sing ye on the lands of sea. Echo back the ocean caves. Earth is tree, her jubilee. Jesus saves, Jesus saves. Sing above the battle strife. Jesus saves, Jesus saves. By his death and endless life. Jesus saves, Jesus saves. Sing it softly through the gloom. When the heart for mercy craves, sing in triumph o'er the foam. Jesus saves, Jesus saves. Last stanza. Give the winds a mighty voice. Jesus saves, Jesus saves. Let the nations now rejoice. Jesus saves, Jesus saves. Shout salvation full and free. Highest hills and deepest caves. These are songs of victory. Jesus saves, Jesus saves. Amen. Ngayon pong umaga sa ating pong muling pag-aaral ng salita po ng ating Diyos, ating pong tawagan ng ating mangaral si Deacon Roger Blasco. Kung mabiyaya at mapagpalang umaga sa lahat mga kapatid. Tayo po yung magsitayo at basahin po natin itong Matthew chapter 6 verse 19 to 21. Ang ating text ngayong umaga, Matthew chapter 6 verses 19 to 21. Kung inyo na pong nakita, ito po ang sabi, babasahin ko po muna sa Tagalog. Verse 19. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang at dito'y naghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. 20. Kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit na do'y hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at do'y hindi nanghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. 21. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon ang iyong puso. Basahin ko din po sa English, in James Version. Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust that corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust that corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Ang pamagat po ng ating tatalakay ngayon, umaga ay earthly pursuits or heavenly fruits. Tayo po ay sumaglit na manalangin bago po tayo magsimula.
Aming Diyos na banal, kataas-taasan sa lahat, makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit. Muli po kami po ay nagpapasalamat dahil kami po ay inyong tinipon muli dito sa dakong ito upang kami po ay sumamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Aming Diyos, maraming salamat sa isang linggong nagdaan sa aming mga buhay na kami po ay inyong iningatan, kami po ay inyong ginabayan, inyo pong ipinrovide ang aming mga pangangailangan, spiritually and materially. Aming Diyos, maraming salamat. Tunay po na kaibutin niyo po sa inyong mga anak. Aming Diyos, amin din pong inaalala ang aming mga kasalanan na nagawa, ang aming mga pagkukulang, aming Diyos, ang aming mga pagsalansan. Aming Diyos, kami po ay inyong patawarin, kami po ay tulungan ninyo na gabayan na palagi pong mapagtagumpayan ang aming mga laman. At kami po ay inyong linisin at hugasan sa pamamagitan ng banal na dugo po ng inyong anak, ng aming Panginoong Hesus. Aming Diyos, nawa po ngayong umaga ay maging pagpapala po sa bawat isa ang inyong mensahe sa amin. Nawa ay aming makita, aming Diyos, maunawaan. At ito ay aming ilagay sa aming mga puso ang inyong mensahe. Aming maisabuhay, aming maisagawa, at amin din pong maibahagi sa iba. Aming Diyos, ang pong naalala ang aming mga kahinaan, aming Diyos, na aming dinaranas. Nawa po ay kami inyong palaging gabayan sa pamamagitan po ng inyong banal na Espiritu. At nawa itong inyong mensahe sa amin ay magsilbing kalakasan, paalala, aming Diyos, palagi sa amin, upang kami po ay mamuhay ng naaayon po sa inyong kalooban. Aming Diyos, muli po, maraming salamat sa inyong pong binigay sa aming palagi na desire upang kami po ay magtipon dito sa lugar na ito tuwing araw ng linggo at amin kayong sambahin ng Diyos. Maraming salamat. Inyo po kaming gabayan, aming Diyos, sa aming gagawing talakayan, sa aming sa inyo pong magiging mensahe sa amin, aming Diyos, ngayong umaga. Mga po inyong loobin, aming Diyos, na maging instrumento din po ito upang ang mga wala pa po sa inyo, aming Diyos, ay magkaroon din po ng kaliwanagan patungkol po kung saan ba dapat itutuon ang aming mga hangarin. At nawa ay maging daan ito upang sila ay magkaroon ng kaligtasan, aming Diyos. Muli po, aming Diyos, maraming salamat. Nawa po ay kami inyong gabayan ngayong umaga. Sa aming dalangin sa banal na pangalan lamang po ng Panginoong Hesus. Amen. So, nakaupo na po ang lahat. So, mga kapatid, ang title po ng ating mensahe ngayong umaga ay Earthly Pursuits or Heavenly Fruits. So, niloob po muli ng ating Panginoon, mga kapatid, na ako po ang magbigay ng kanyang mensahe at maging mangangaral po muli ngayong umaga. Ang ating pong pastor ay nasa church doon sa Molino. Siya po ang naka-schedule doon na mag-preach. Ano po? Kaya niloob po ng Panginoon na ako ang makapag-preach ngayong umaga. So mamaya pong hapon ay nandito na ang ating pastor. Siya po ang magbibigay ng mensahe mamayang hapon. Yan. So ngayong umaga ay, mga kapatid, ay nais ko pong ibahagi sa inyo ang mga turo o aral ng Panginoon patungkol sa, sabi nga nung title, ano ba yung dapat na ating pursuit, o hangarin dito sa lupa, habang tayo nabubuhay bilang isang tunay na mananampalataya. Kaya ngayon ang title ng ating message, Earthly Pursuits or Heavenly Fruits. So, titingnan natin, mga kapatid, mula sa Bible, kung ano ba yung mga turo ng Panginoon patungkol sa usaping ito. Yan. So, baka may magsabi, alam ko na yan. Siyempre, common sense nga daw, dapat hindi material things, dapat spiritual things ang, makalangit na bagay ang ating hangarin, bilang isang Kristiyano. So, maaring may magsabi niya na alam ko na yan. Pero ang masasabi natin kapag ganun ay, siyempre, kung alam mo na yan, ay praise God, mabuti at ipinaalam na sa iyo ng Panginoon.
Pero ang tanong natin ngayon sa magsasabi ng alam mo na yan, kung alam mo na kung ano ba dapat ang ating hangarin, ang ating tanong ay nagagawa mo ba? Yan po. Heavenly fruits ba o earthly pursuits? Ano? So realidad, anong reality sa iyo bilang isang Kristiyano? Alam mo nga ang dapat hangarin, pero nagagawa mo ba? O kabaligtaran? Sabi nga natin, baka head knowledge lang pala, So, ayan po. Palagi kong sinasabi mga kapatid, paulit-ulit man nating naririnig tulad nito, ano bang dapat hangarin ng isang Kristiyano? Earthly pursuits o earthly o heavenly things, So, syempre, paulit-ulit naririnig, Kahit ito'y paulit-ulit nating naririnig, mga kapatid, nawa ay hindi tayo magsawa, At palaging maging delight ito sa atin. At ang isa pa, ang mensahe ito, sana ay maging reminder palagi sa atin, kung ano ba talaga ang meaning ng isang tunay na mananampalataya, ng isang tunay na Kristiyano. Ano ba yung kanyang dapat hangarin sa buhay na ito, Baka kasi may mensahe, alam ko na yan. Yan. So, basahin natin yung Proverbs chapter 1, verse 5. Yan. Proverbs chapter 1, verse 5. Kung sabi dito, a wise man will hear. So, ito, wise man na ito, Pero a wise man will hear and will increase learning. And a man of understanding shall attain unto wise counsel. So, kung alam na natin ito, so mas maganda, pakinggan pa rin natin, Para makita din natin sa ating mga sarili, head knowledge lang ba ito o nai-apply ko ito sa aking buhay? And then another verse, nasabi nga natin, ay dapat ito'y delight ng isang Kristiyano, isang mananampalataya. Yung Psalm chapter 1, yung verse 2, yan. Maging delight natin ito, i-meditate natin ito day and night. Ito sabi dito sa Psalm chapter 1, verse 2, but his delight is in the law of the Lord, and in His law that he meditate day and night. So kahit paulit-ulit, meditate day and night dito sa mga ganitong katotohanan, dito sa mga turong ito ng ating Panginoon. So repetitive man, paulit-ulit, sana ay palagi magkaroon tayo ng delight at panahon upang makinig, kung anong sinasabi ng ating Panginoon about this matter. Yan. Kumbaga, magiging reminder nga ito sa atin. At marireview din natin ang ating mga sarili. So kahit pa alam mo na ang tamang sagot dyan sa tanong natin kanina, ano ba dapat? Earthly pursuit or heavenly pursuit? Treasures upon the earth ba? Or treasures in heaven? Yan. So, tayo pa rin ay maging diligent sa pakikinig. Maging kagalakan natin ito. Maging delight. And then maging reminder. So, bakit ito yung tatalakayin natin ngayong umaga, mga kapatid? So, that's another question. So, ito ang sagot dyan, mga kapatid, kung bakit ito ang aking nakita na ito ang parang iniligay ng Panginoon sa aking isipan. Yung kasi doon sa aking pag-iisip kung ano bang aking dapat gawing mensahe sa Sunday. So, ito yung niloob ng Panginoon, ito yung nilagay niya sa akin. Kaya ito ating tatalakayin. So, anong sagot? Bakit ito? Kasi recently, mga kapatid, ay inilagay ako ng Panginoon sa isang bagong working experience o working environment. So, meaning ay nagkaroon ako ng bagong trabaho o line. Trabaho, magpa 5 months na ako doon. So, share ko lang sa inyo, Kumbaga, I take that as, answered prayer, isang bagong trabaho. Hindi ko alam, mga kapatid, na dinala din pala ako doon ng Panginoon, hindi lamang para magkaroon ng bagong pagkakakitaan, bagong linya ng trabaho, kundi may ipinaunawa din sa akin doon ng ating Panginoon. So may itinuturo pala sa akin ng ating Panginoon kung bakit ako dinala doon. So again, earthly pursuits or heavenly fruits. So treasures upon the earth or treasures in heaven. So ito yung parang nakita kong
pinapa-experience sa akin ng Panginoon. So, madaling sabihin na alam natin ang sagot dito, ano. Pero, ano nga yung reality ng mga tao talaga na nandito? Tayo, ano ba yung reality? So, may mga tao talaga na maganda yung hangarin sa buhay, yung pursuit na hangarin in life, yung nakita ko doon. Pero, ito ay puro earthly, materially, worldly, yung nakita ko doon, kung paano sila magiging mayaman, kung paano sila magiging mas mayaman, kung meron na sila, paano sila magkakaroon ng kagaya nung kay ganun, covetousness, So, parang yun yung nakita ko doon. Bagamat maganda yung kanilang hangarin, pero pag ilalapat natin sa teaching natin Panginoon, ay nagulat ako. Talagang may mga tao palang ganun. Hindi ko naman sinasabing masama sila. Kumbaga, yung kanilang mindset, according to them, ay maganda. Kasi para sa pamilya, para sa pag-grow, sabi nga nila. Pero nakita ko doon, yung turo nga natin Panginoon, parang kontra. So para sa kanila, in their own terms, ay tama. Pero pagdating sa turo ng Panginoon, talagang ligwak, tagilid, mali, hindi align. Bagamat pagkakausap sila, mga professional, magagaling magsalita. Yun. So, hindi ko lang sinasabing totally, wala ng pag-asa. Kumbaga kaya nga, itong mensaheng ito, nawa ay mapakinggan din nila at magkaroon sila ng kaliwanagan. Kung ano ba talaga dapat ang ating pursuit. Kasi nakikilord din sila eh. Nagko-quote din ng mga Bible verse, kung paano maging mayaman. Yung seek ye first the kingdom of God. Yung mga ganun ba? Tapos ay yung all things with men, it is impossible, but with God, it is possible. Pero, ginagamit yung verse na yun to get wealthy. So, mamaya, tutuloy pa natin yan. So, yung that is what God, sabi nga natin, make me realize yung actual encounter with these people, Kumbaga, yung mga tao ito very eager in their earthly pursuits. Talagang ligaw, lost, bulag, Pero pag nakita mo talagang eager sa buhay na ito. Kumbaga, sa terms ng tao, talagang mga mga kapitag-pitagan, mga good example, parang ganun ba? Pero sa pagdating sa turo ng Panginoon, talaga, mali. Kailangan silang maliwanagan. So, yun yung isa pang reason kung bakit ito ating mensahe ngayong umaga. Sabi nga natin, yung pina-realize sa akin ng ating Panginoon, yung encounter ko, yung sa mga taong iyon, isang experimental experience, na ibinigay sa akin ng ating Panginoon para mas makita ko kung gaano tayo kapalad, mga kapatid, compared to these people. Na-realize ko yun, maaring mas successful sila, sa atin. Maaring mas mayaman sila sa atin, materially, dito sa mundong ito. Pero God makes me realize more na mas blessed pala talaga tayo. Mas mabalad tayo compare sa kanila. Hindi lang basta head knowledge, kundi actual experience ang ibinigay sa akin ng Panginoon para makita yun, yung treasures upon the earth versus treasures in heaven. And that is the answer ng mga kapatid kung bakit ito ang message natin ngayong umaga. Again, maging reminder ito sa atin mga kapatid kung ano ba yung pursuit natin bilang mga mananampalataya, bilang isang Kristiyano. Hindi ko naman sinasabing huwag tayong mag-aim to grow, pero nawa ay mas maunawaan natin kung ano ba dapat yung mas priority natin. Yan, so simulan na natin mga kapatid. Yung ating teksto, yung Matthew chapter 6, verse 19 to 21.
Itong teksto natin ay mula sa tinatawag na The Sermon on the Mount ng ating Panginoong Hesus, na nagsimula doon sa chapter 5 ng Matthew. So, basahin natin yun, para makita natin. Matthew chapter 5. Yan, sa verse 1. Para maano natin yung context, bago tayo magpatuloy. Matthew chapter 5, verse 1. Ito yung simula, Sermon on the Mount ng ating Panginoon. So, itong teksto natin ay bahagi ng sermon na ito ng ating Panginoon. Turo ng ating Panginoon. Sabi dito, and seeing the multitudes, madaming tao, he went up into a mountain, and when he was set, his disciples came unto him. Yan. At dyan na nga nagsimulang mangaral ang ating Panginoon doon sa lugar na iyon. So, saan galing yung multitudes na nakikinig sa pagtuturo ng pangangaral ng ating Panginoon? So, ating alamin yung context, Taas lang tayo ng konti, doon sa huling verse ng Matthew chapter 4. Yan, taas tayo. Kung saan galing yung multitudes. Matthew chapter 4, verse 25. Sabi dyan, and there followed him great multitudes of people from Galilee and from Decapolis and from Jerusalem and from Judea and from beyond Jordan. So dito nang galing yung mga multitudes na makikinig sa ating Panginoon. And then may tanong ko ulit, bakit siya sinundan? Yung mga multitudes na yon. Doon naman yun, tataas lang ulit tayo. Doon yung sa verse 23 and 24. So, makikita natin doon, nagpagaling ang Panginoon, yan, mga ganun. So, yun yung mga taong yun, sumunod sa Kanya. So, yun yung nandun sa ating, yun yung mga audience na nakikinig dun sa teksto din natin sa Matthew chapter 6. Doon nagsimulang mangaral ang Panginoon sa chapter 5 hanggang chapter 7 yun, yung Sermon of the Mount. Nagsimula sa chapter 5, natapos dun sa chapter 7 ng Matthew. So, basahin naman natin yung last na chapter ng Sermon of the Mount. Sa chapter 7, yung huling last 2 verses. Para ma-picture lang natin na Panginoon talaga nagturo. Doctrines niya yan, aral niya yan. So, Matthew chapter 7, yung verses 28 and 29. So, ito sabi, ito yung huling last 2 verses. Para makita natin na Panginoon talaga nagturo dyan. And it came to pass, when Jesus has ended these sayings, yung kanyang teachings, these people were astonished at His doctrine. So, aral ito ng Panginoon. Teachings niya ng Panginoon, doctrines yan mismo ng ating Panginoong Jesus. 29, for He taught them as one having authority and not as the scribes. So, talagang Panginoon na nagturo with authority yan. Makita natin. So, na-picture na natin yung setting, itong ating teksto. Kung kanino itinuro ng Panginoong Hesus itong teachings na ito dun sa multitudes. At ang malinaw, nakita natin sa mga talata, part ito ng Sermon of the Mount ng Panginoon at siya mismo ang nagturo nito. So yan, dumako na tayo mga kapatid sa ating unang punto. Point number 1. Ang point number 1 natin ay treasures. So ngayon, balik na tayo dito sa ating teksto. Matthew chapter 6, verses 19 to 21. Ang ating unang punto ay treasures. Sabi dito sa ating teksto, verse 19 ng Matthew chapter 6, lay not up for yourselves treasure upon the earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal, but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. Verse 21, for where your treasure is, there will your heart be also. So at ayan ang mga kapatid, sabi ko nga, yan yung na-witness ko doon. Yung contrast between that two, yung puso nila ay naroon sa treasures upon the earth. Nakakalungkot, Pero talagang kapitag-pitagan sila when it terms to sa sukatan ng mga tao, Kung nakita ko din doon yung sin of covetousness. Aba, meron ng kotse. Gusto pa ng kotse na kagaya nung kay ganon. So, covetous yun. Covetousness yun. Kumikita na
gustong kumita din ng ganun. So, in terms of wala namang masasabi nila na wala namang masama na, hindi naman masamang mangarap. Pero, nakita ko yung nababaliwala na talaga yung part na yung sabi nga sa title natin, heavenly fruits, nawala na. Bagamat yung ilan nakiki-Christian, nasimba na linggo, nagpo-post ng verses from the Bible, pero hindi mo makita doon yung tinuturo ng Panginoon, mas madami silang, mas talagang yun ang kanilang iniipon, treasures upon the earth. So, yun yung nakita ko doon. So, tayo kaya, ano bang ating kalalagayan, Baka tayo'y treasures upon the earth din ang ating iniipon. Huwag naman sana, mga kapatid, yan. Patuloy natin ang basa sa verse 22. Sabi dito, the light or lamp of the body is the eye. If therefore thine eye be single or healthy, in other translation, thy whole body shall be full of light. 23. But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness? So yung evil dyan, isa dyan yung covetousness, material things, tsaka yung the love of money, yan yun. Sa verse 25. Ito, verse 24, tuloy natin ang basa. Verse 24. Sabi dito ay, no man can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. He cannot serve God and mammon, or money, sa ibang translation. Yan yung sabi dun sa verse 24. So, yung mga taong nakita ko doon, hindi naman lahat. Kumbaga, hindi naman lahat sila hindi ko pa rin siguro nakakausap yung iba. Pero nakita ko doon yung mga kapatid, yung focus nila sa pagtitipon o pag-iipon ng kayamanan dito sa lupa. Bagamat yung iba, ating binabahaginan, meron nga din doong pastor Arminian, hindi ko pa siya nakakausap kasi madalang pumunta doon. Pero nakita ko yung pastor na ang aim pa rin ay treasures upon the earth. So bakit nag-aalala sila sa kanilang mga sarili, meron na, gusto pa nun, sagana na, gusto pang mas sumagana. So talagang loss. Nag-aalala sila kung para sa kanilang kakainin daw in the future, kanilang isusuot, ganun-ganun. Marami silang inaalala material things, pero yung kanilang kaluluwa ay wala. Bahala na, hindi nabibigyan pansin, pero pagdating sa material things, talagang alalang-alala sila. Pero nakikilord-lord din, sila. Nagko-quote din ng Bible verse, Mamaya mababasa natin yung isa sa palagi nilang kinuko. Yung nabanggit ko na rin kanina. Sabi natin, nakikilord-lord din ito. Trying to serve two masters. Sabi nga doon sa verse 24, no man can serve two masters. So, pero sila, they are trying to serve two masters. They love God daw, pero yung pamumuhay nila, ang makikita mo, they love money also, or they love money more. So, yan ang root of all evil, the love of money. Hindi yung money, but the love for the money, mga kapatid, niya sabi sa Bible. Kaya hindi na nakakapagtaka, they always covet. Yun yung nakita ko doon. They always covet. Sabi natin, the love of money, sa natin mababasa yon sa 1 Timothy. Basahin natin chapter 6 verse 10. Bagamat ito yung ating lagi nang naririnig, basahin natin para for their sake, kung sila man ay makakapakinig nitong mensahe, 1 Timothy chapter 6 verse 10. For the love of money is the root of all evil,
which while some coveted after. Talagang yun yung, kaya sila nagko-covet. Biblical hindi tayo lang ang nag-accuse kasi they love money, na root of all evil, kaya ang resulta, they covet after they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. Tayo ba, mga kapatid, ang ating tanong, do we covet? Tinanong ko din sa sarili ko yun, nung pinapaunawa ito sa akin ng Panginoon. So, guilty ba tayo sa sin of covetousness? Tayo ba ay anxious? Tayo ba ay balisa palagi sa ating kung ano ating kakainin bukas, sa mga darating na panahon, ano bang ating iinumin, kakainin, ano ating isusuot? Na ano ba natin yun, na isip din ba natin yung kabalisaan? Sabihin natin, okay, hindi ka nagpo-covet, pero na-experience mo ba yung mabalisa? Ano ba, paano tayo nito? Anong kakain natin bukas? Paano yung ganyan, ganito? So, nararamdaman natin, maging honest tayo, siguro naman ay lahat ay naka-experience noon. Yung kasing sabi ko, sa lugar na yun na tinutukoy ko, mayayaman yun, hindi naman lahat, pero sabi natin mayaman, may pera na. Kung sa isipin mo, dapat hindi na po problema yung kakainin Pero anxious pa rin sila, dahil sa mga worldly cares. Nababalisa pa rin sila. Kita nyo yun? Yan, ang hindi nila nakikita na, sobra na yun. Sagana na yun, kumbaga. Pero, nababalisa pa rin, Kumikita na yun ang sabihin natin, so, huwag na tayo magbigay ng, pero malaki. Aman. Pero balisa pa rin. So, paano pa kaya tayo, mga kapatid? Dapat ba tayo mas maging balisa? Kasi hindi naman tayo kumikita ng sabi nating 100,000, 200,000, 300,000 a month. So, dapat tayo maging mas balisa. So, bilang mananampalataya, ano ba yung dapat ba tayo maging anxious? So, dito tayo sa point number 2, mga kapatid. Ang point number 2 natin ay worldly cares. Again, ang question paano pa kaya tayo, mga kapatid, compared dun sa mga financially secured, yun ang term dun Paano pa kaya tayo, kumikita sila ng 100, 200 a month. So, dapat ba tayong mas lalong maging balisa? So, anong itinuturo ng Panginoon sa atin? Dito sa kanyang sermon na ito, sa Sermon of the Mount, dito sa part na ito, sa chapter 6. So, tuloy lang natin mga kapatid yung basa. Balik tayo sa Matthew chapter 6. So, huli nating nabasa yung verse 24. Tuloy natin sa verse 25. Ano ba tinuturo sa ating Panginoon? Dapat ba tayong mabalisa? Dapat ba tayong maging anxious? Kristiyano ka, nasabi mo. So, dapat makikinig ka dito sa tinuturo ng Panginoon. Kung dumating man yung time na may kabalisaan patungkol sa mga worldly things, earthly treasures, sabi nga natin, ito ang turo ng Panginoon patungkol dyan. Verse 25, sabi dito, therefore I say unto you, sabi ng Panginoon nito Panginoong Jesus mismo nagsasalita, take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Ang sabi ng Panginoon sa Tagalog, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay. Kung ano ba ang inyong kakainin, o kung ano ba ang inyong iinumin, kahit sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin o isusuot. Hindi baga mahigit pa ang buhay kaysa pagkain, at ang katawan kaysa pananamit. Ayan, turo yan ng Panginoon. Verse 26. Basahin natin sa Tagalog. Tuloy natin. Masdan nyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nangaghasik, ni nagsisipaggapas, ni nagtitipon man sa mga bangan, at sila ay pinapakain ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila. 27. At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay. 28. At tungkol sa pananamit, bakit kayo nangababalisa?
Wariin ninyo ang mga liryo sa parang kung paanong nagsisilaki, hindi nagpapagal, ni nagsusulid man. So, napakaganda ng paliwanag ng patungkol ng Panginoon patungkol dito sa usaping ito Napaka-comforting makikita mo dito yung doctrine natin na preservation of God yung talagang may assurance ka. Huwag mag-alala. Yun ang sinasabi dito. Huwag mong problemahin. Tulad ng ginagawa ng mga na-share ko sa inyo, yung example ko, balisa sila. Sagana na pero balisa pa rin. Tayo kung wala, mahihirap Huwag tayong mabalisa. Pero hindi ko sinasabing huwag nang magtrabaho, babahala na. Hindi ganun. Ang point doon ay, huwag kang mabalisa. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Yun yung preservation of God. So, napakaganda ng sinasabi. Napakagandang marinig ng katotohanan ito. Kung marinig kaya nila ang turong ito ng Panginoon, ano kaya ang kanilang magkaroon kaya ito ng realization na ba? Hindi natin alam. Kaya sabi natin, naway gamitin ng Panginoon ang mensaheng ito. So talagang mararamdaman yung preservation of God dito sa mga talatang ito. Tutuloy pa natin ang basa. Verse 29, gayon may sinasabi ko sa inyo na kahit si Solomon, hari na yan, Solomon man sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapag-gayak ng gaya ng isa sa mga ito. Ang tinutukoy dito yung nasa verse 28, yung mga liryo o lilis sa English. 30. Ngunit kung pinaparamta ng Diyos ng ganito ang damo sa parang, so kumbaga maganda yung parang dahil dun sa mga lilis, sa mga liryo. Ngunit kung pinaparamta ng Diyos ng ganito ang damo sa parang, na gayon ay buhay, at sa kinabukas ay igagatong sa kalan, hindi ba lalong-lalo na kayong pararamta niya o kayong mga kakaunti ang pananampalataya. Yun. So, kapag pala anxious ka, bakit nababalisa? Ye of little faith. Sabi? So, mahina ang pananampalataya mo. So, ito, pinapalakas. Nagkakaroon ng reassuring, kumbaga, ang Panginoon na may preservation ng Diyos sa kanyang mga anak. So, huwag mabalisa. Yung susunod na verse. Verse 31. Kaya huwag kayong mabalisa. Panginoon na nagsasabi. Huwag kayong mabalisa na magsasabi, ano ang aming kakainin, o ano ang aming iinumin, o ano ang aming daramtin. Verse 32, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hentil. Yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan, na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kumbaga sinasabi dito, yung mga Gentiles ay talagang nabubuhay para habulin ang treasures sa upon the earth. Tinuturo ng Panginoon doon sa kanyang audience. Pero sinasabi niya, alam na ng Ama sa langit kung ano ba yung ating needs. Meron tayong wants, pero yung needs natin, hindi tayo pababayaan ng Panginoon pagdating dyan. Sana, cares of this world, so material things. Verse 33, mga kapatid, ito yung verse na kinukot palagi ng karamihan sa mga ito. Kahit sa social media, may makikita kang mga taong, kahit sa pastor, narinig ko na itong i-preach, itong verse 33 na ito. Parang ang naging dating prosperity preacher yata yun. Siya ay doon sa dati kong church, narinig ko na ito. Ang classification niya ay freelance pastor. So, nakita pastor, walang kawan, ini-invite para mag-preach. Yun. Doon ko narinig yun. Itong verse na ito. Verse 33. Ang pinoint niya, yung mga material things ay idadagdag na yan sa iyo. Tanggapin mo lang ang Panginoon. And all these things will be added unto you. So, kumbaga, kung gusto mong yumaman, tanggapin mo Panginoon. Parang gano'n. Yun ang turo. So, basahin na verse 33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yun. Pinalawak yan nung bulaang mangangaral na yun, na yayaman. Mali. Hindi nang sinuturo dyan ng Panginoon.
tinuturo dyan ng Panginoon kung ano yung priority mo dapat. At yung mga worldly cares natin, yung mga nakakapagpabalisa sa atin, kung anong kakainin. Sabi diyan, kakainin, inumin, dadamitan. Ano bang aking ganito, ganyan. Sabi dito, and all these things shall be added unto you. Hindi naman sinabi diyang yayaman kayo. Kumbaga, ibibigay sa iyo yung pangangailangan mo. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kung tama, kung saan nakaset yung iyong priority. Kung ano ba yung iyong tinitipon dito sa lupa. Ano, kumbaga. Yan. See ye first the kingdom of God daw. Sabi, yan, ginagamit nga din yung mga Lord. Ano. Verse 34, yung last verse. Ano. Take therefore no thought for the morrow. For the morrow shall take thought for the things of itself, sufficient unto the day is the evil thereof. So sa Tagalog ang sabi, kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili, sukat na sa kaarawan ang kanyang kasamaan. Kumbaga, sabi nga natin, yung example natin, mayayaman na, balisa pa rin. Pero sabi ng Panginoon, turo ng Panginoon, huwag nyo ikabalisa yung araw ng bukas, yung mga araw na darating, pagdating sa mga material things, ano. Hindi ito dapat ang focus natin. Talagang tayo ay tagasunod ng Panginoon. Ano. Ito tinuturo nyo sa Sermon of the Mount. Kung talagang kayo Kristiyano, sumusunod sa Panginoon, sa turo niya. Sabi nga natin, binasa natin yung chapter 7, yung last verse, yung ending ng kanyang Sermon of the Mount. Kita natin, doctrines ito ng Panginoon, turo niya ito. So, maniwala tayo dito. Maging comfort ito sa atin, maging assurance, Hindi tayo pababayaan ng Panginoon pagdating sa mga bagay na ito. Yan. Kaya sabi ko nga, nakita ko doon mga kapatid na napakapalad natin, kumpara sa kanila. Hindi tayo nakafocus sa earthly things. Hindi nga ba, sabi nga, napakapalad natin, hindi tayo nakafocus sa earthly things. Sila nagkukumahog sa pagtitipon ng kayamanan dito sa lupa habang nababalisa para sa araw ng bukas. Sana hindi tayo gano'n. Yan ang mas ipinaunawa sa akin ng Panginoon, kung bakit niya ako dinala doon. For what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Nasa Bible din yan. Turo din yan ng ating Panginoon. Maging sa iyo man ang buong mundo. Pero kung you will lose your own soul, para saan pa? So, saan natin mabasa yun? Sa Matthew din, chapter 16. Basahin natin mga kapatid. Para, ito dito? Cross-reference natin ito dito na anong silbi kung napakadami mong treasures sa pan the earth, Hindi ka naman saved. Hindi mo pati madadala yan. Kung saan ka man pupunta. Pag ikaw ay kinuha na ng Panginoon. Yan sabi yan, Matthew chapter 16 verse 26. Yan, ito sabi sa English. For what is a man profited if he shall gain the whole world? Yan, alok yan ni Satanas. Nung kanyang sinusubok ang Panginoon, dun sa ilang, ibibigay daw ang whole world. Yan, Sabi ng Panginoon, for what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? May ipalit mo ba yung kayamanan mo dito sa lupa? Ito po ang bayad ko. Papasukin niyo ako sa langit. Isa po akong milyonaryo. Isa po akong bilyonaryo. Pwede ba yun? Ano yung exchange mo sa iyong buhay, sa iyong kaluluwa, kumbaga, Hindi mo maibayad yung inipon mong treasures sa pan the earth. Pero, sa ibang paniniwala, sa mga Egyptian, share ko lang, kaya siguro ganito ang logic talaga ng mga Gentiles, Pag namatay isang Egyptian, meron dong, pag mayaman ka, di ba pag namatay ang mayaman, Egyptian, nilalagyan ng mga gold.
dun sa kanyang coffin, dun sa nagiging mommy. Kasi haharap daw dun kay Anubis. Anubis, yung kanilang god of death. Dala-dala yung kayamanan. Tapos yun ang ilalagay din sa timbangan para makapasok. Yung isang sinanapanood ko, may mahirap, yung lugo-lugo. Barya ang dala, isang piraso. Pero mukhang mabait yung depiction eh. Pinilagay, wala, impyerno. Pero yung mukhang mayaman na mata pobre, na ang daming dalang ginto, langit. Ganon. So siguro kaya ganon yung logic. Kaya sabi nga ng Panginoon, yung sa binasa natin, sapagkat lahat ng mga bagay nito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil. Yung pagpapayaman nga. So kasi siguro yun ang paniniwala nila doon sa kanilang mga Diyos-Diyosan ganun. So imprinted kumbaga sa mga Gentiles yun na dapat magtipon. Yun nga. So na-share ko lang, naalala ko lang. Wala yun dito sa aking pero yun. Kaya siguro ganun. Kala niyan, sabi nga ng Panginoon, dito sa Matthew chapter 16 verse 26, what shall a man give in exchange for his soul? Sabi sa King James Version. So, wala, hindi maiibayad yung kayamanan na galing sa lupa. Kung baka may isa pang turo ang Panginoon dito sa isang parable niya na related din dito. Gusto kong basahin din natin yung mga kapatid. May oras pa naman tayo. Maaga pa naman. Pasensya na kayo at ako'y medyo tinanghali. Kaya basahin natin yung Luke chapter 12. Related ito dito sa turo ng ating Panginoon. Ito yung parable of the rich fool. Sabi ng Panginoon, for what is a man profited if he shall gain the whole world? Yung baga, anong magiging mayaman ka? Puro kayaman ng panglupa ang tinipon mo. So ito yun. Tinuro din ito ng Panginoon sa kanyang parable. Luke chapter 12. Simulan natin sa verse 16. Ito sabi, and he spake a parable unto them, saying, the ground of a certain rich man brought forth plentiful. Verse 17, Luke chapter 12, verse 17. And he thought within himself, saying, what shall I do, because I have no room where to bestow my fruits? So, yaman, daming ani. Sa madaling sabi, verse 18. And he said, this will I do. Nagplano na naman. I will pull down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. 19. And I will say to my soul, what, related, ano bang ibabayad mo sa kapalit ng iyong soul? Ito, and I will say to my soul, soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thy ease, eat, drink, and be merry. Verse 20, but God said unto him, thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then whose shall those things be which thou hast provided? 21, so is he that layeth up treasures for himself, and is not rich toward God. Talagang consistent ang turo ng Panginoon pagdating kung ano ba dapat, earthly pursuits or heavenly fruits, treasures upon the earth ba, or treasures in heaven, sabi sa ating teksto. Dito naman, sabi dito, rich for himself or rich towards God. So, ano ba dapat? So, ano ba dapat ang ating pipiliin o ating ipaprioritize bilang mga mananampalataya? Hindi masamang yumaman. Kung payayamanin ka ng Panginoon, walang magagawa. Pero makita nyo sa tunay na iglesia ng Panginoon, yung tunay na mga mananampalataya, very few yung mayayaman talaga. Yun yung ating titingnan dito sa sunod na punto. Last point na natin ito. Makikita nyo, yung mga tunay na Kristiyano na mayaman, yun lang yan. Kasi mahirap bitawan yung kayamanan na yan. Tignan nyo mga kapatid, dito sa next point natin, ibig ko sabihin. Yung point number 3 natin, ito. Punta tayo sa point number 3. Ang point number 3 natin ay, don't make me rich,
don't make me poor. May verse yan. Yan. Tingnan natin. Ating third point ay, don't make me rich, don't make me poor. Basta natin ating mga Bible sa Proverbs chapter 30. Proverbs chapter 30 sa verse 8. Ito sabi, remove far from me vanity and lies. Give me neither poverty nor riches. Don't make me rich, don't make me poor. So madaling sabi. Feed me with food convenient for me, lest I be full and deny thee, and say, who is the Lord? So kung ikaw ay payamanin, baka mangyari sa iyo, kalimutan mo, sino ba ang Lord? Paano naman pag ikay ginawang mahirap talagang hirap na hirap? Or lest be I poor and steal, so and take the name of my God in vain. So, pag ikaw ay sobrang hirap na, kikita niyo yung mga nahuhuli, na magnanakaw. Ang reason ay, dala lang po ng kahirapan. Ganito, ganyan, kahirapan. So, sabi dito, don't make me rich, don't make me poor. Kaya nakita niyo yung sinasabi ng Panginoon, kung kayo man isa tingin niyo ay hirap na, inaalala niyo yung mga cares of this world, yung kakainin, inumin, huwag mag-alala. Bakit? Kasi hindi tayo pababayaan. Para hindi tayo magresulta dito sa or lest I be poor and steal and take the name of my God in vain. So, ganyan, pagka mga taga-sanglibutan, pag talagang sobrang hirap, ganyan ang gagawin. Pag naman sobrang yaman, lest I be poor and deny thee, nalilimutan ng Panginoon. Bagamat Christian daw, sabi ko nga, example natin, nakiki-Lord, nagkukot ng verse, pero ganito naman. Sino ba ang Panginoon? Kilala ba talaga nila ang Panginoon? Kasi kung kilala nila ang Panginoon, yung teksto natin na tinuturo ng Panginoon, treasures upon the earth, or treasures from, na makalangit, alam nila dapat yun, kung anong priority. Hindi sila mag-covet. Yun. Nakita niyo consistent ang turo ng Biblia ay turo ng Panginoon pagdating sa usapin na ito. Don't make me poor, don't make me rich. Kumbaga, sapat ang biyaya na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kaya kung sa church ay merong, ito pa, yung involvement ng mga church members. Kung merong kapatid na dumadaan sa financially challenged, kumbaga, syempre na dyan mga kapatid, yan na yung ating charity, yung ating love towards them. Tutulungan para hindi magresulta dun sa Proverbs chapter 30 verse 9, yung as I be poor and steal and take the name of my God in vain. So, kita nyo yung nandyan din, kikilos din yung congregation, yung church, para tulungan ng mga kapatid na nasa ganung kalalagayan, kung meron man. So, yun yung mga kapatid, So, makita nyo, talagang in harmony ang turo ng Panginoon. So, dapat gano'n nating mindset, mga kapatid, pagdating sa bagay na ito. Sabi nga natin, sapat ang biyaya na ibinibigay sa atin ng Panginoon. So, sa church, hindi naman lahat ay mayaman. At hindi din naman lahat ay mahirap. Majority lang ay mahirap. Balance pa rin yan. Kung sa 10, may isa diyang mayaman. Pero depende. Maring, basta yan ay, ang sa madali sabi, balance yan. Panginoon ang nagdadagdag ng miyembro sa iglesia. Nasa Bible yan. So, binabalance niya yan. So, ang isang tunay na iglesia, kung meron mang dumadanas ng kahirapan, meron diyang tutulong. Yun po yun, mga kapatid. Balance. So, hindi tayo mauuwi dito sa lest I be poor and steal. Yun namang mayaman, hindi siya mauuwi dito sa lest I be full and deny thee. Yan ay nasa preservation pa rin ng Panginoon. Kaya sabi natin, Panginoon nagdadagdag, balance ang iglesia. Yung tunay na iglesia ng Panginoon. Pero pansinin nyo yung mga mega churches, mayayaman yan, mga ganito, ganyan. Kayamanan.
Hindi balance. Special yung upuan ng mga mayayang. Dito si doktor ganyan, dito si attorney ganyan. Ay, sino yan? Ay, yung mga miyembro, doon yan, yung sa likod. Dito sa una yung mga bigatin. Bigatin na miyembro. Makita nyo? Pero sa true church, balance yan. Sabi nga natin, kung observe natin, majority nga ay poor. Pero sabi din natin, makikita natin dito sa pag-aaral natin, few lang kasi talaga yung rich. Hindi naman natin sinasabing imposible na may maligtas na mayaman. Few lang sa tunay na iglesia. Very few. Makikita niyo yan sa early churches, pag pinag-aralan niyo yung New Testament churches, few, very few. Makikita niyo din dyan yung mga poor, kahit poor, nakakapag-provide ng support sa ibang church. Poor pa yun, ha? O, kita nyo kasi nga balance yan. Nasa tamang set up yung mga yan. Kasi ang Panginoon nga nagdadagdag sa kanyang mga iglesia. Yan, so, alam niya ng Panginoon at hindi nagkakamali ang Panginoon. Hindi man natin sinasabi na wag tayong hindi naman natin sinasabi na wag na tayo magsikap para mag-improve ang ating estado sa buhay. Hindi lang sinasabi dito sa message na ito. Baka kasi ma-misinterpret ng iba o ninyo, mga kapatid. Ang punto ng mensahe ito, hindi yung sinasabing wag nang ganyan na lang. Hindi po 'yun. Sinasabi dito ay kung saan ilalagay ang hangarin o yung pursuit. Anong mas priority dapat? Kung saan mas dapat maglagak ng importansya. Treasures upon the earth or treasures in heaven. Nilinawin lang natin, mga kapatid. Ibinigay ko example yung new work environment ko kasi sabi ko nga, doon ako dinala ng Panginoon, hindi lamang para magkaroon ng bagong line of work, kundi para mas maipaunawa niya sa akin kung ano bang ibig sabihin ng ating teksto. Yung treasures upon the earth and treasures in heaven. So nakita ko doon yung mga tao na trying to serve two masters. Nakita ko doon yung mga taong rich for himself but poor towards God. At ang pinakamahalaga sa lahat, nung na-witness ko ang mga yun, mga kapatid, nakita ko na naipaunawa din sa akin ng Panginoon kung sabi ko nga, kung gaano tayo kapalad compare sa kanila. Hindi ko sinasabing, hindi ko sinasabing maling maging mayaman. Ano magagawa mo nga kung ikaw ay payamanin ng Panginoon? Maraming example, o may few example sa Bible ng mga taong pinayaman ng Panginoon, materially. But they are also rich towards God. Magsikap ka pa rin, magtrabaho ka, mag-business ka. Kasi sabi ko nga, pag hindi yung trabaho, pakainin. Gagalaw pa rin. Pero wag mong kalimutan, kakalimutan na yung mga aral ng ating Panginoon. Mas importante ang treasures in heaven. Yung sinasabi sa ating text ko sa verse 20 ng Matthew chapter 6. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, ito na yung last part. Wala pa naman tayo isang oras. Yan. Ito ating last part, gusto ko ipakita sa inyo yung sinasabi kong example. Papakita ko dito yung dalawang example sa Bible, mula sa Bible, ng taong mayaman. Yung mababasa nga natin sa Bible. Kung paano sila nag-respond sa turo o aral ng Panginoong Jesus. Papakita ko sa inyo yung contrast. Dalawang mayaman. Hindi ko sinasabing imposible umaligtas ang mayaman. Papakita ko sa inyo yung contrast. Kung yung isa ang priority ay towards treasures upon the earth at yung treasures in heaven. Papakita ko sa inyo, mga kapatid. Yung last part. So, buksan natin yung ating mga Bibles sa Matthew chapter 19. Panginoon pa rin nagturo dito. Matthew chapter 19. Ito na yung ating last part. Contrast nung mayaman na save at mayaman na nagtitipo ng kayamanan sa langit at kayamanan, yung isa naman ay kayamanan sa lupa ang priority. Yan. So, Matthew chapter 19. Ito yung the rich young ruler.
So, alam niyo na yan, napag-aralan na natin ito. Alam na natin nangyari dito. So, simulan natin siya sa verse 20. Matthew chapter 19, verse 20. Para makita natin yung isang example ng isang taong mayaman na mas focus sa pagdating sa treasures upon the earth. Yan. Matthew chapter 19, verse 20. The young man said unto him, Panginoong Jesus ang kausap niya dito, all these things have I kept from my youth up, what lack I yet? Baka pinagmamayabang na nakakasunod daw siya sa mga utos ni Moses. Sinagot siya ng Panginoon. Verse 21, Jesus said unto him, if thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasures in heaven, and come and follow me. So nakita niyo doon, nandiyon treasure in heaven. Sabi dito, ibenta daw ang kanyang yaman at ibigay sa poor. So kung sinasabi na, pag mayaman ang member, may capacity yan na give to the poor. So yan yun. So, yun ang sinabi ng Panginoon doon sa rich young ruler. Anong respond ng rich young ruler? Verse 22, but when the young man heard that saying, he went away sorrowful, lulugo-lugo, for he had great possession. So, mayaman, great possession, mayaman yun. Isang example, verse 23, then said Jesus unto his disciples, verily I say unto you, imposible ba na maligtas ang mayaman? That rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven. Kung sabi dyan, verily I say unto you, sabi ng Panginoon, that a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven. Malinaw ang sabi sa verse 23, mga kapatid. Ang sabi ay hardly, mahirap na makapasok ang isang taong mayaman sa kaharian ng langit. Pero hindi sinabi dyan na imposible. Mahirap lang. Kasi nga, kung dedepende lang yan doon sa taong mayaman, sa sariling kakayahan ng taong mayaman, imposible yan. Hardly. Sabi ko sa'yo, mahirap bitawan yung mga kayamanang inipon mo, pinaghirapan mo, pagpapalit mo sa pagsunod sa Panginoon. So, ito ay isang, sabi natin, classic example ng Panginoon para ipakita sa atin yan. Yung kanyang itinuro dun sa Sermon of the Mount, chapter 6. Ito, chapter, 19. Nagbigay na siya talaga ng actual example para makita ng mga disciples. Yung sinasabi niya na mag-ipon ng treasures in heaven. So, yan. At isa pa, sabi sa talata, yung hardly, it also implies, mga kapatid, yung word na hardly, na meron makakapasok. Pero kakaunti lang. Few. Hardly. Pero meron. Kaya few. Nabasa ko na rin yan doon sa isang commentary ng ating mga forefathers. It also implies yung hardly na few lang. Hindi marami. Kasi nga, balance yan. Dadagdag ng Panginoon ayon sa kanyang mabuting kalooban yan. Yung miyembro na mayaman. Pero few lang yun. At isa pa, sabi sa talata, hardly. Few, kakaunti. Hardly, hindi imposible, mahirap lang. So, again, malinaw na yung word na hardly. Mahirap nang bitawan yung kaya yung ganung, for example natin, yung kumikita ka ng ganun, kasi may ginagawa kang mali, tapos pagpapalit mo, mahirap bitawan yung kasalanan, lalo na kung nagpo-provide ng earthly treasures, So, mahirap. Mahirap yung gawin. Kaya lulugo-lugo yun, yung rich young ruler. But when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possession. So tuloy natin ang basa, verse 24. And again, I say unto you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of heaven. It is easier for a camel. Hindi naman sinabi impossible naman yung rich man, ang mayaman. Yan, 9:25. When his disciples heard it, they were exceedingly amazed, saying, who then can be saved? Sabi ko sa inyo, ipinakita na ngayon, di ba, tinuro niya sa Sermon of the Mount. Ngayon naman, nagbigay siya ng example, actual, nakita ng mga disciple.
naramdaman ng exceedingly amazed. Ano, sino kayong maliligtas? Maligtas kaya yung mayayaman? So, actual experience na pagtuturo ng Panginoon. Verse 26, ano sagot ng Panginoon sa kanyang mga disciples? But Jesus beheld them and said unto them, ito na, kinokot din nila ito palagi, para yumaman. Pero ito, turo ito ng Panginoon na hindi para yumaman. Patungkol ito sa kaligtasan. With men, yung salvation, with men, this is impossible. Lalo na kung mayaman. But with God, all things are possible. So pag Diyos ang kumilos pala, kahit mayaman yan, hindi yan magiging lulugo-lugo. So may example ba na gano'n na mayaman na naligtas sa Bible? May ilan. Doon sa New Testament churches, meron. Yung centurion, mayaman yun. Yung posisyon na centurion, pag centurion ka, mayaman yun. Hindi yun mahirap. Madami yung servant. Yung ganung posisyon. Pero hindi na ibibigay na example. Ito, isang example ng mayaman talaga. Na naligtas, naging member ng church, nagpabaptize, pati yung kanyang household. O sino yun? Kahit pa napakayaman, kahit pa yan isang, sabihin natin, negosyanteng mayaman, kayang iligtas ng Panginoon kasi with God, all things are possible. So, sino yon? Sino ang example niya sa Bible na gano'n, na naligtas? Punta tayo ngayon sa Acts. Mga kapatid, dito na tayo magtatapos. Acts chapter 16. Sa verse 14. Yan, ito yun. Kilala nyo na kung sino to. Acts chapter 16, verse 14 and 15, basahin natin. And a certain woman named Lydia, a seller of purple of the city of Thyatira, which worshiped God, heard us, si Paul, whose heart the Lord opened, that she attended unto the things which were spoken of Paul. 15. And when she was baptized and her household, she besought us, saying, If ye have judged me to be faithful to the Lord, come into my house and abide there, and she constrained us. So, paanong mayaman si Lydia? Kung saan nabanggit dun sa talata na si Lydia ay mayaman? Ano bang trabaho ni Lydia? Malinaw, siya ay negosyante. Seller of purple. Basahin ulit natin yung verse 14. Sabi sa talata dyan, makikita nyo, si Lydia ay a certain woman named Lydia, a seller of purple of the city of Thyatira. So, si Lydia ay isang seller, meaning negosyante. Anong itinitinda niya? Seller of purple, sabi sa talata. Ano ba yung purple? So, ito, English to, kung ano ba yung purple wares during that time. Sabi dito, the color purple has been associated with royalty since ancient times. In large part, because the Murex selfish-based Tyrian purple dye, so dun talaga sa Thyatira, yung selfish-based, dun lang nakukuha yung dye na kulay purple, aka royal purple or imperial purple. Dun lang siya napoproduce sa Phoenician city of Tyre during the Bronze Age. Was very expensive to make, and thus only the wealthiest classes, including the nobility, could afford it. So, pang mayaman pala. Yung tinitinda ni Lydia, pang mayaman. O, di malaki puhunan nito, ano? Yan. It is striking color and resistance to fading. Hindi pala mabilis kumupas yung kulay purple during that time. Made clothing dyed with Tyrian purple, specifically yung galing sa Thyatira. Tyrian purple, highly desirable, and the ancient Romans adopted purple as a symbol of imperial authority and status. So talagang pangmayaman pala. So negosyante si Lydia, big time. Yung the fact na ipakilala siya ni Pablo na the seller, a seller of purple. Meaning, ipinapakilala niya na, meron tayong naging miyembro na mayaman. Seller of purple.
It's also, kung i-contrast mo dun sa na kinausap ng Panginoon during his ministry, yung he had great possession. Ito naman, hindi din sinabi doon na he is rich. Sabi, great possession. Dito naman sinabi, seller of purple. So, same level, kumbaga, mayaman. Pero ito, iba ang response, iba ang nangyari. Kumbaga, anong ginawa? Ano bang nangyari? Kumbaga, yung balik tayo sa purple muna. So, kasi nung unang panahon, during those old times, napakarero makagawa ng tela. Doon lang sa Tyre. Nandun si Lydia, Thyatira. Yung kulay purple na tela. So, purple cloth was considered a luxury good. So, kung papansinin nga natin, mga kapatid, pansinin nyo, ilan yung flag na may kulay purple? Magbigay nga kayo ng may kulay purple na flag. Kasi during those old times na mahirap mag-produce nun. Meron 4. Pero bago-bago na yung mga na-establish yung bansang yan. Pero yung mga Romans, ganyan, ano bang flag nila? May purple ba? Yung bang Amerika? Yung bang, hindi, bago-bago na yun. Yung mga old world countries, walang purple. Kasi mahirap mag-produce niyan. Kaya ni luxury good. So talagang mahirap i-mass produce yung color purple during that time. Kaya kung si Lydia na taga Thyatira ay seller of purple, hindi siya isang pipitsugi na negosyante during that time. The fact nga na ipakilala siya ni Paul na a certain woman named Lydia, a seller of purple of the city of Thyatira. Talagang minention niya din kung taga saan kasi doon lang nagagawa. Binasa natin yung history, yung binasa ko kanina na English. Sa Tyre, sa Phoenician city ng Tyre. So talagang pinakilala na taga ron siya. It implies na siya ay mayaman. So balik tayo doon sa sabi ng Panginoon. With men, it is impossible, but with God, it is possible. Yung rich young ruler, with men, impossible. Kaya naging lulugo-lugo. Pero but with God, all things are possible. Ang Panginoon ang kumilos kay Lydia. Saan natin yung mababasa? Ano bang nangyari kay Lydia? Basahin ulit natin yung verse 40 ng Acts chapter 16. Yung basahin natin mabuti, bigyan natin pansin. Acts chapter 16 verse 14. Makikita natin yung Panginoon dito ang kumilos mismo. Kasi nga, but with God, kahit pa yan sobrang yaman, maliligtas yan. All things are possible. And a certain woman named Lydia, a seller of purple of the city of Thyatira, which worshiped God, heard us, whose heart the Lord opened. Sino nagbukas ng puso ni Lydia? Ang sabi daw sa verse 14, whose heart the Lord opened. So with God, all things are possible. Naligtas siya, hindi dahil sa kanyang sariling kakayahan, kumilos sa kanyang Diyos. Kahit anong yaman pa ng isang tao, pag Panginoon ang kumilos dyan, masasave yan. Kaya nga hindi sinabi ng Panginoon na imposible. Ang sabi ng Panginoon, hardly lang. Hardly. Meaning few. So, kumilos ang Panginoon kay Lydia para masave. So, anong sunod na ginawa ni Lydia after marinig yung gospel, yung sinabi ni Paul? Kasi yung turo ni Paul, tandaan natin, turo din niya ng Panginoong Jesus. So, yun, pinasa niya lang, ginagamit ni Paul yung turo ng Panginoon. So, anong nangyari kay Lydia? That she attended unto the things which were spoken of Paul. Verse 15, and when she was baptized in her household. So, nagpa-baptize, na-convert. Kasi kinilos ng Panginoon. Na-baptize si Lydia, meaning naging member na ng isang iglesia ng Panginoon. Hindi lang siya, mabiyaya ang Panginoon talaga kay Lydia, and also her household. So, yung kanyang household din, na-convert, naligtas. So, nakita natin, mga kapatid, yung pagkakaiba ng rich young ruler compare kay Lydia. Nakita natin yung sinasabing turo ng Panginoon na with men, this is impossible. The salvation is impossible with men. But with God, all things are possible. Salvation, kahit pa yan ay rich. Diyos ang kumilos, maliligtas yan. So, yun po mga kapatid,
Sana ay nakita nyo yung point natin na alam natin kung saan dapat natin ilalagat yung ating priority. Treasures upon the earth ba or treasures in heaven? And then hindi natin sinasabi sa mensaheng sa message ngayong umaga na masamang maging mayaman. Anong magagawa natin kung payamanin ka ng Panginoon? Pero dapat alam mo kung ano yung priority mo. Kung ikaw ay isang Kristiyano talaga, tagasunod ka. Lalo na kung ikaw ay nasa idinagdag ng Panginoon sa kanyang tunay na iglesia. No, mula dito sa atin, dinagdag tayo dito ng Panginoon. Dapat alam natin kung ano ang ating titipunin na kayamanan. So, yan, mga kapatid, conclusion. Yan, mga kapatid, I hope na naging blessing nga sa ating lahat ng mensahe ng Panginoon ngayong umaga. Hindi naman natin sinasabi nga na maling maging mayaman. Pero sana naunawaan nyo, na ipaunawa sa inyo ng Panginoon yung punto natin ngayon. At sa mga tagapakinig, nawa ay maliwanagan din kayo. Sa mga nakikinig na wala pa sa Panginoong Jesus. Nawa ay gamitin instrumento itong mensaheng ito. Kung ano ba dapat ang tinitipon, ano ba dapat pinagpopokusan mo. Kaya nga, ingatan naman ng Panginoon yung ating puso. Yung keep thy heart with all diligence. So may duty rin tayo. Tutulungan tayo ng Panginoon para i-keep ang ating heart. Kasi out of it, galing sa puso, issues of life. So dapat alam niyo kung saan natin ilalaga ang ating priorities. Bilang nagke-claim tayo na mananampalataya, tunay na mananampalataya, mga kapatid. Lagi nating tandaan ng aral. Aral yun ng Panginoon, yung ating pinag-aralan ngayon, ating tinalakay. Na malinaw din sa binasa natin, doctrines yan ng ating Panginoong Jesus. Turo niya yan mismo. Palagi nating tandaan ang mga turo ng Panginoong Jesus. Mga kapatid, i-apply natin, wag lang head knowledge. Sana ay maging pagpapalakas ito sa inyo, sa atin, maging reminder palagi sa atin itong message na ito. Sana ay maging pang-correct sa atin kung tayo man ay nagkakaroon na ng maling mindset, kumbaga tayo nagkakaroon ng mga maling habits, nawa ay maging correction itong message na ito para sa atin. Maging joy din natin kasi nakita din natin dito na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. When it comes to material things, kayang-kaya ng Panginoong i-provide sa atin. Tinapay nga, kayang gawing, ang bato nga, kayang gawing tinapay ng Panginoon, diba? Pinipilit siya ni Satanas, Pero hindi yun ang point doon. Huwag tayo mag-focus sa material things. Kaya hindi nga ginawang tinapay ng Panginoon, Man does not live on bread alone, Meaning, huwag kang mag-focus masyado dyan. Hindi lang yan. Mas priority mo dapat natin, mga kapatid, yung heavenly treasures. Yun ang ating ipunin habang tayo nandirito sa lupa. Palagi natin tandaan ang aral na ating Panginoong Jesus. Tulad nga ng sabi sa ating teksto, babasahin ko ulit bago tayo magtapos. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang at dito'y naghukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Ano sabi ng Panginoon? Kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, do'y hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at do'y hindi nanghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sabi natin, keep thy heart with all diligence, for out of it is the issues of life. Magkakaroon ka ng kabilisaan. Kasi sabi ng Panginoon, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, puso, doon naman, doroon ang iyong puso. May God bless the message in our hearts, mga kapatid. Tayo po ay lumuhod, tayo manalangin. Maraming salamat sa inyong naging mensahe sa aming umaga. Ngunit po na aming naunawaan. Salamat po sa pagbibigay ng kaunawaan
at pagpapaalala palagi sa amin kung ano ba ang aming dapat maging priority aming Diyos bilang aming mga anak, bilang mga miyembro ng inyong tunay na iglesia. Maraming salamat aming Diyos dahil nakita din po namin ang inyong preservation sa amin na hindi namin kailangan maging mga balisa sa mga bagay na ito, mga material things sa aming Diyos. Dahil inyong i-assure, inyong tinuro, inyong sinigurado sa amin, lahat ng bagay na ito, ipoprovide niyo po sa amin. Maraming po salamat aming Diyos sa mensahe ito na nagbigay comfort sa amin, lalo na sa mga kapatiran, sa mga tunay na iglesia na dumaraan na sa aming Diyos ng ganitong kabalisaan. Nawa po ay maging kalakasan sa amin palagi ang inyong mensahe. Nawa din po ay palaging maging paalala sa amin, aming Diyos, ang inyong mensahe. At amin din po itong maibahagi sa iba upang magkaroon sila ng tamang kaunawaan, tamang kaisipan patungkol sa mga bagay aming Diyos, sa mga kayamanan dito sa lupa aming Diyos. Maraming salamat aming Diyos. Malagi niyo po kami gabayan sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. Malagi niyo po kami ituwid, paalalahanan namin Diyos sa ganitong mga bagay. Hindi po aming Diyos maraming salamat sa inyong mensahe. Mga po maging pagpapalay sa bawat nakikinig ng Diyos. Aming Diyos, sa aming pagpangsalita ng pag-iwahiwalay, ingatan niyo po ang bawat isa na makauwi sa kanyang tahanan, ng ligtas at mapayapa aming Diyos. At nawa po ay mamayang hapon, muli niyo kong ipunin ang inyong iglesia dito sa dawang ito upang muli marami kayong sambahin sa Espiritu at katotohanan ng Diyos. Muli po maraming salamat aming Diyos sa inyong mensahe. Ingatan niyo po nawa ang bawat isa sa inyong gabayan. Maraming salamat aming Diyos. Tunay po na kaibuti ninyo. Nawa po ay tanggapin niyo po ang aming pagsamba nito. Maraming salamat. Ito ang aming dalangin sa banal na pangalan lamang po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Hindi po, magandang umaga po. God bless us all po.